Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ngayon kung sino yung presidential candidate na yon, sa ngayon sinusuri pa. At pero ang personal preference ko ay si Senator Risa Ontiveros. Kung si kayo sa Constitution ng Constitution, nasaan kayo? Noong nilalabag yung constitutional rights ng mga tao doon sa Quadcom, nung binabastos si Attorney Zulaika Lopez, nung binabastos ako Walang sa reaction. Quadcom, wala naman kayong sinabi. Di ba nasa Constitution din yun, yung Bill of Rights, right against self-incrimination, right to be silent, or right to be represented by counsel. May sinabi ba kayo? Wala! Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business. Corruption, yung sabi ni Senator Amy kanina. O yan, grabe. Ito yung mga maiinit na balita na itatalakay natin ngayon. No? Patungkol po dito sa sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, ay inexplain po ni VP Sara kung bakit itong mga investors na ito ay kusa nang umaalis dito sa bansa natin. Ayaw nang mag-invest dito sa Pilipinas. Kasi yung unang pangunahing dahilan ay dahil dito sa korupsyon. Lumalaganap na korupsyon. Yan, pag-uusapan natin yan. Heto pa, yung mga profesor dyan ha, na naggaling-galingan na mga profesor sa UP, sa Ateneo, sa Lasal, no? Na lagi nilang ginagamit yung rason na yan na unconstitution yung ginawa ng Senado, unconstitution, di ba? Sinupalpal sila ngayon. Sinuplak sila ngayon ni Attorney Topacio patungkol dyan. Kasi bakit lagi nyong irarason yung constitution na yan na kayo, pumipili lang kayo. It's very obvious na pamumulitika lang ang mga ginagawa ninyo. Okay? Mamaya, pakinggan natin yan si Attorney Topacio at magre-react tayo dyan. Okay? Heto, pangatlo nating pag-usapan. Itong si Kato Nying, ang kanyang vlog noon ay naging totoo. Naging totoo yung mga banat niya sa administrasyong Marcos. Grabe, no? Alam naman natin itong si Kato Nying, doble kara ito ha. Kaduda-duda rin ito kasi maka-Marcos rin ito. Pero nung binanatan niya yung administrasyong Marcos, naging totoo na ngayon. Okay? Mamaya pakinggan natin yung sinabi ni Kato Nying at ipapaalala natin sa kanya na yung mga banat mo dati naging totoo na. Ito, isa pang garapal. Itong si dating Senador Trillanes na natalo ng tumakbong mayor ngayong 2025 na election, parelevant na naman ang itong taong ito, parelevant na naman kahit natalo na parelevant pa ngayon nagdududat ang marami ng mga netizens na planong tumakbong vice presidente ni Hontiveros. Kasi in-announce ni Hontiveros na parang tatakbo siya, di ba? Ng presidente. Itong si Trillanes nagparinig naman na ang personal choice raw niya na maging presidente ay si Hontiveros. Bakit? Trillanes, gusto mong maging vice presidente kay Hontiveros? Well, actually, bagay kayong dalawa di ba? Bagay kayong dalawa Ito, ini-interview po itong mga kabataan natin ngayon na ano bang masasabi nyo sa impeachment ni VP Sara? Pabor ba kayo? Sinabi ng mga kabataan na ayaw namin ma-impeach itong si VP Sara kasi ito ay politically motivated. Yan ang sabi ng mga kabataan ha. Pero ang argumento ng mga loyalista AI raw itong mga bata na ito. Ako, i-check natin ha. Let us observe kung talagang AI ba itong mga bata na ini-interview na ito. Okay? Ipapakita natin dito. Pero ang what's important is ma-AI man yan o hindi AI,
tama itong mga argumento nitong mga bata na ito. Okay? Mamaya ipapakita natin yan. At higit sa lahat, ipapakita natin itong si Vice President Inday Sara Duterte, kitang-kita sa kanyang mukha na nandidiri na dito sa mga Castro, itong si specifically Claire Castro at itong si Franz Castro. Okay? Mamaya pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara at magre-react tayo dyan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan. Naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ma-notify yan pag meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live itong channel na ito, malalaman kaagad ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So unahin muna natin itong patungkol po dito sa sinabi ni VP Sara na dahil sa kapalpakan ng administrasyong ito, dahil sa kapalpakan ng mga nangkukorap sa gobyerno, kaya pala hanggang ngayon umaalis itong mga investors. 'Di ba kung matatandaan natin, in the first year ni Bongbong Marcos, labas siya ng labas kung saan siyang lumalabas. Ikot siya ng ikot sa ibang bansa para nang iinganyo ng mga investors. Ang hindi niya alam, nang iinganyo siya ng investors, pero hindi mo naman inaayos yung bansa mo. Kaya, walang investors na mag-i-invest. Ito yung explanation ni VP Sara. Pakinggan ninyo. Hindi madali ang mag-invest. Alam niyo po, sa karanasan ko lang doon sa Davao City, dahil napakahalaga po ng investments, 'di ba? Sa isang lugar. Sa karanasan ko po doon, meron kaming Davao City Investment Promotion Center. Pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yung mga dayuhan. Pumunta kayo sa Davao City, lagay ninyo yung pera ninyo doon. Okay naman, pumupunta sila. The one thing na nagugustuhan ko dito sa speech o statement ni VP Sara dito, realistic Hindi kagaya ni Bongbong Marcos na kung i-interview mo, ang daming mga pero hindi naman realistic yung pinagsasabi. Ito, yung explanation ni VP Sara, talagang coming from the experience niya bilang mayor ng Davao. In-explain niya, ito talaga ang nangyari. Okay? Dinadala namin, iniikot namin, anong hinahanap ninyo, lupa, anong hinahanap ninyo, building, dala namin sila. Pero nagtataka kami, siguro sa 10 na dala namin, paikot ng mga dayuhan na investors, 10 din ang hindi nag-i-invest sa Davao City. Alam nyo bakit? Tinatanong namin sila. Kasi syempre, di ba, kailangan namin sila tanungin para malaman namin kung ano yung problema. Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business. Corruption, yung sabi ni... Ease of doing business. Meaning to say, kung ikaw investor ka ngayon, magtataka ka ngayon, dapat ba akong mag-i-invest dito sa Pilipinas? Kasi, ba't ka mag-i-invest kung malulugi ka? Di ba? Ikaw ang investor ka. Gusto mo ba mag-invest na sa isang lugar na malulugi ka? O delikado yung negosyo mo? Di ba? Siyempre hindi. So sinusuri nila ngayon, ito mga investors na ito, sinusuri nila if ang kanilang business nila ay hindi ba difficult
na kung magtatayo ako ng business dito sa Pilipinas, hindi ba ako mahihirapan? Marami bang pera ang papasok sa akin? O uubusin lang ba ito sa tax? Uubusin lang ba ito sa korupsyon ng mga hinihingi ng gobyerno? Yan kasi ang iisipin ng mga investors eh. Okay? O, patuloy. Senator Amy kanina. Hindi daw nila alam ilang permit ba? Dahil may permit, Di ba? Diyan sa mga permit na yan eh. Kaya nga, kahit nga tayo ha, yung mga small time na mga vendors, kaya nawawalan rin sila ng pag-asa na magnegosyo. Kasi sobrang daming permit po ang hinihingi ng gobyerno. Totoo yan. Kasi kada permit na yan, kada certification na yan, pera yan eh. Diba? Huwag na tayong magbulahan. Yan ang problema natin dito sa bansang ito. Kaya hindi tayo umuunlad. Hindi natin tinutulungan ang mga investors, ang mga negosyante. Hindi natin tinutulungan. Hinuhut-hutan ninyo. Totoo yan. Kada may magnegosyo dito mga malalaki, hinuhututan ng mga crocodile. Yan ang totoo. sa national government, may permit sa local government, may permit sa barangay, at lahat yun bibigyan. Ang daming permit na hinihingi ninyo. Kasi, kada permit na yan, nang re-remedyo rin kayo eh. Nanghihingi rin kayo ng kahati eh. Hindi nyo alam, itong mga investors at itong mga negosyanteng ito, ang hirap na ngang magnegosyo. Alam natin na itong mga negosyanteng ito, hindi naman consistent yan na laging may papasok na pera. 'Di ba? Kasi sometimes ang negosyo nga risk taker ka. You have to be a risk taker. Meaning to say, pwede kang malugi, pwede kang babagsak, pwede kang umasenso, depende na yan kung sa diskarte mo at papatok yan if updated at in yan ngayon sa itong bansa na ito. Di ba? So, hindi natin iniisip yan. Ang iniisip lang natin, tax permit, hihingi kami, ganyan. So, sinong gusto mag-i-invest dito? Kaya, hanggang ngayon, lugmok tayo. Walang nag-i-invest. Bigyan. Under the table, over the table. Correct. Side table. Totoo yun. Kasi hindi na streamline. Pangalawa, nirereklamo nila, mahal ang kuryente. Isa pa Sabi yan. nila, papatayin yung negosyo Kaya, mahalaga si Senador Rodante Marcoleta. Tingnan natin yung gagawin ni Marcoleta patungkol dyan sa kuryente. namin sa sobrang mahal ng kuryente ninyo. At hindi nyo pa kaya mag-supply ng pangangailangan. Pero si Bongbong Marcos, wala na. Genset na, patok na. Di ba sa Siquijor? Kita ko yung balita eh. Problema doon, kuryente. I don't know kung anong technicalities doon na nasira. Pero, ano ginawa niya? Pinadalhan lang ng genset. Genset. Ay, nako. namin sa manufacturing. Kasi, pag kami na ang kumuha ng kuryente ninyo, yung buong syudad ninyo wala ng kuryente. Ganun kalaki yung demand namin sa kuryente na hindi ninyo kayang ibigay. Pangatlo, Meaning to say, yung kuryente natin sa Pilipinas mahina. Okay? Pero itong mga gusto sanang mag-e-invest na mga dayuhan, mga foreigners na gustong mag-invest sa Pilipinas, mga malalaking kumpanya na nangangailangan po na malakihang kuryente, which is tayo hindi natin mapro-provide sa kanila. 'Di ba? Kasi dapat ikaw presidente ka, dapat yun muna ang una mong inaayos. Kuryente. Paano? Napupunta sa ayuda. Ayuda napunta eh. Instead na ito, mga ayuda na ito, no, isaayos ito sa mga yung sa ating water system, electrical system, doon mag-i-improve tayo doon at dapat sana, no,
Yan ang tututukan ng gobyerno kasi if mag-i-improve ang electricity natin, bababa ang presyo ng elektrisidad. At ano yan, ang makabenepisyo niyan, tayong lahat ng mga Pilipino. At pangalawa, yung mga investors. Kung darami yung mga investors, maraming tax tayong makokolekta. Pero paano tayo makakolekta ng maraming tax? Hindi pa nga nagtatayo pa ng negosyo, hinuhut-hutan na ninyo ng korupsyon. Mga walang hiya. Wala talagang hiya. Connectivity. Yung internet po daw natin Isa pa yan. ay minsan nandiyan That is one of the reason. Yung internet na yan, that is one of the reason na ayaw ko nang mag-live. Kasi yung live ko, laging napuputol yung live ko. O sa mga audience ko dito na laging nagtatanong, Don Mar, bakit hindi ka na nagla-live? Yan ang unang rason. Ayaw ko nang mag-live dahil naputol yung live ko. Nakakasira ng diskarte. at minsan wala. Hindi daw po Dahil sa internet connection na sobrang hina. Kung gaano kahina ang utak ng presidente, ganon rin kahina ang internet connection ng Pilipinas. pwede. Hindi daw po pwede magnegosyo ngayon nang walang redundancy ang connectivity. Correct. Ibig sabihin, meron siyang connectivity ngayon at pag ito nawala, dapat dire-diretso meron ka agad backup. Tama talaga. Nawala po sa atin at hindi nakikita ng mga dayuhan. Yun po yung tatlo, paulit-ulit yan. Kahit saan kayo pumunta. Ease of doing business, kuryente, saka connectivity. Yun dapat ang tututukan natin. Yun dapat na ang i-provide natin sa publiko. Yan ang dapat natin. Yan ang dapat iboto natin sa 2028. Yan ang matalinong presidente natin this coming 2028. Kaya iboto nyo yan. Matalinong babae, VP Sara Inday Duterte. Si Bongbong Marcos, wala. Walang utak na ganito si Bongbong Marcos, sa totoo lang. Tutukan para magawa natin yung sinasabi na pumasok ang mga investment, pumasok ang mga dayuhan, Correct. at meron ng trabaho para sa mga Pilipino doon sa ating bayan. Correct. Ang galing. Kaya sabi ko, no, kung si VP Sara ang magsalita, no, parang sabihin mo, simple lang pala talaga. Pero, that is, nakuha niya yung idea na yan basing on experience. Si Bongbong Marcos kasi wala eh. Ang inaatupag niyan, concert ng kanyang asawa eh. Pero ito kasi, tunay na nag-iisip, tunay na nag-iisip sa taong bayan. Kaya meron siyang ganyang mga pag-iisip. Marunong. 'Di ba? Kuha nyo na ang difference ni Bongbong Marcos at ni VP Sara. Matalino. Kaya sabi ko, kapag ito'y mapresidente natin, talagang ang sarap ng buhay ng Pilipinas, sa totoo lang. Heto pa, pag-usapan natin itong mga pasaway na mga propesor dyan sa Lasal, dyan sa Ateneo, sa UP, kundi klarong-klaro na pamumulitika lang ang kanilang mga argumento. Diba? Gagawin pa nilang rason itong unconstitutional, bla bla bla. Ini-example pa yung constitution natin pero wala pala kayo eh. Dati tahimik kayo, yung mga sila Zulaika Lopez na kung ano-anong ginagawa, unconstitutional yung ginawa nila, pero tahimik kayo. Ngayon, sa impeachment ni VP Sara, ang mga gagarapal ninyo, ang galing-galingan kayong mga jutang ines ninyong mga pa-bright kayong mga profesor kayo, ang bobo nyo pala. Eto, pakinggan natin si Atty. Topacio. Ito natatawa ko dito sa mga profesor ng UP, sa mga profesor ng Ateneo, ng Lasal, mga elitista. Constitution sila ng Constitution. Si Bel Santa Maria, Constitution ng Constitution. Hoy, Bel Santa Maria, makinig ka. Para daw ituloy. Etong si Cayosa, Constitution ng Constitution. Nasaan kayo noong nilalabag yung constitutional rights ng mga tao doon sa Quadcom? Di ba? Nasaan kayo?
Tahimik kayo dun Wala kayong imik. Tahimik kayo. Tahimik kayo kasi pabor sa inyo. Itong mga hinihiring sa Tuwadcom, mga ayaw ninyo, di ba? Yan ang hirap sa inyo Kung pabor, itong mga profesor ito, kung pabor sa inyong mga manok sa politika, okay lang. Pero kung hindi pabor, tahimik kayo. Hindi pabor sa sa kanila, Topacio, nila Zulaika Lo, tahimik kayo. Pero, ngayon, na impeachment ni VP Sara, ang iingay ninyo. Kasi, madelikado kayo yung mga manok ninyo, hindi mananalo sa 2028. Ang iingay ninyo. Sobrang iingay ninyo. Ang sarap ninyong pakainin ng tissue paper sa bibig. Ganun, ipasok sa bibig. Sabihin nyo, shut up. Nung binabastos si Atty. Zulaika Lopez, nung binabastos ako. Walang sa Quadcom, reaction. Wala naman kayong sinabi. Di ba? Nasa konstitusyon din yun, yung Bill of Rights, right against self-incrimination. Pero wala sila. Tahimik sila doon kasi kalaban nila di ba? Okay lang nila. Okay lang nila na ang kalaban ay madihado. Pero sa kanilang manok na mag-iingay, di ba? Parang mga kokak rin Right to be silent or right to be represented by counsel. May sinabi ba kayo? Wala! Sinabi nyo. Di ba? Noong nilalabag yung constitutional rights ni Pangulong Duterte, inarrest without warrant, tinanggal sa Pilipinas, may sinasabi ba kayo? Wala! Di ba? Oh. Kengkoy kayo Oh my God. Ang yayabang nyo puro ipokrito naman kayo. Hipokrito talaga. That's the right word. Hipokrito. Agenda nyo, pagpasok sa agenda nyo, yung pangyayari, gagamitin yung konstitusyon. At kahit wala sa batas. Oo, eto, pagka yung mga constitutional rights ang hindi ninyo kaalyado ay nilalabag, wala namang maririnig sa inyo. Tameme kayo. O anong klaseng mga abogado kayo? Sasabihin nyo pa mga constitutional law experts kayo? Kayo lang naman nagsasabi niyan Kasi ang constitutional law expert, kahit anong sitwasyon, kahit sinong involved, basta labag sa konstitusyon, labag sa konstitusyon. Walang kampi-kampi. Oo, parang hindi ko sinasabi, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, di ba? Ako, galit ako kay Rowena Guanzon. Dinimanda ko pa nga yan, hindi nakaupo yan, di ba? Bilang congresswoman. Pero nung inutos na ng Korte Suprema na magsumiti na ng pangalan para makahabol dito sa 19th Congress, maiupo, hindi naman inupo ni Speaker Romualdez. Di ba, binatikos natin dito? Opo. Sabi natin, dapat pinaupo. Bakit? Hindi na dahil natuwa na ako kay Guanzon. Opo. Dahil pinag-uutos ng Korte Suprema. At ayon sa saligang batas, bilang kataas-taasang hukuman, dapat sundin ang Korte Suprema. Kung talagang mahal mo ang konstitusyon, kung idinidepensa mo ang konstitusyon, kung ayaw mong nilalabag ang konstitusyon, basta may naglabag ng konstitusyon, ay magsalita ka. Correct. Hindi kung kailan mo lang gusto. So wala kayong credibility. Kaya alam nyo, UP, Ateneo, Lasal, wala na sa listahan ng mga top university sa Asia. Wala na nga Paano puro pamumulito ka ginagawa? Correct. Tsaka puro mayaman. Instead na gagampanan nila ang kanilang pagiging profesor, turuan nila ng mabuti ang kanilang mga mag-aaral, pinupolitika nila Dinadamay nila ito, mga estudyante na ito, na magsisigaw sa kalye sa kanilang sariling pang-interest sa politika. Di na kayo naawa Bini-brainwash nyo ang mga estudyante. Beda. Puro kalokohan puro politika Correct. Katulad niyang Ateneo. Can you imagine? Napaka-biased. Noong nakakulong si De Lima, sasabihin mo sa estudyante mo, write an essay why the continued detention of De Lima is illegal. Binigyan mo na ng konklusyon, hindi mo na tinuturuan ang mga estudyante. Dapat binigyan mo ng opinion ang estudyante na hindi ito illegal o illegal ba. Diba? Yung question pa lang, kinukonclude na nila. Bine-brainwash nyo na, baka kala nyo hindi ko alam yung pang brainwash nyo yan. Mali yun. Wala, yung mga university rito, UST, nagiging recruitment center ng NPA, FEU, PUP. Yan ang problema rito. Kaya yung educational system natin, kaya number 3 tayo
sa kababaan ng IQ sa buong mundo. Ay, Nakakahiya. Di ba? Tinalakay natin dito. Opo, opo. O, nakakahiya. Average Nakakahiya. IQ 99. Kasi hindi na kayo nagtuturo, nagbe-brainwash na kayo. Yan na ang Mali ginagawa ng yun. mga elitistang mga universidad ngayon. yan. Yan, ganyan kayo. Kayong mga propesor. Kaya sa totoo lang, no, lalong nagdi-divide ang ating bansa dahil dito sa mga propesor na ito na bini-brainwash yung mga estudyante. Nakakatawa nga eh. Itong laman ng utak nito, mga bata nito, fresh pa eh. Yan kasi ang mga vulnerable eh. Madali nilang ma-brainwash. Ikaw na propesor ka, na dilaw ka, iniingganyo mo na maging dilaw rin itong mga bata na ito. Give him freedom. Let him or her observe the politics. Then let him decide. Hindi yung i-brainwash ninyo. Tapos isasali nyo pa sa mga kalokohan nyo dyan sa sa mga examination ninyo. Di ba? Nakakahiya kayo. Tapos gagamitin nyo ang constitution. Mahihiya naman kayo. Gagamit kayo ng constitution, equalize nyo lahat. Hindi lang sa pabor ninyo. Kung papabor sa mga kalaban ninyo, mag-ingay rin kayo. Kung papabor sa... Dapat lahat. Applicable ito sa lahat. Hindi lang applicable para lang sa mga kalaban ninyo. Yung ginagawa ngayon ni VP Sara, ang ingay-ingay nyo. Di ba? Na ini-impeach. Unconstitutional, blah, 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 blah. Pero kapag pabor sa inyo, yung ginawa nila kay Zulayca Lopez, yung kay Topacio, I remember that time, doon sa Tuwadcom, wala, tahimik kayo. Hindi nyo ipinagtanggol. Di ba? Ito pa. Itong patungkol dito sa dating vlog ni Katonying na naging totoo na. Nag-trending ngayon eh. Katonying, baka nakalimutan mo ito. Panoorin natin. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ay, di totoo yan. Hanggang ngayon. Katonying. Baka nakalimutan mo ito ha. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Bakit hindi mo yan sinabi sa interview ni Bongbong Marcos nung kayong dalawa? Yeah? Bakit hindi mo sinabi? Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Bakit hindi mo sinabi sa interview mo dyan? Yan ang hirap sa atin eh. Kapag nasa vlog tayo, ang tatapang natin, di ba? Pero nung kaharap mo na, nagva-vlog kayo ni Bongbong Marcos, wala. Walang ganyan nangyari. Dapat sinabi mo, Sir, ikaw ang dapat kumalaw sa problemang yan. Wala kaming narinig. Baka nakalimutan mo yan, Katonying, di ba? O matatawag ka lang na for the views ka lang. Kagaya ka rin na ibang mga vloggers na for the views lang. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat Sabihin mo yan sa kanya. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa Bakit hindi mo sinabi kay Bongbong Marcos nung nagkaharap kayo sa vlog niya? Bakit hindi mo sinabi yun? Na kinukonsinti mo, Bongbong Marcos, ang mga katiwalaan ng gobyerno. Bakit hindi mo sinabi? Takot ka? Baka lubaon ka ni Mamshi? Takot ka eh. pamahalaan. Garapal.
ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa Oh, sige, sabihin mo yun sa kanya. Ang dami mong, alam mo, Katunying, ang dami mong daldal eh. You have the access ni Bongbong Marcos. Sabihin mo yan sa kanya. Oh, bibilib kami sa inyo. Kami, wala kaming access eh. Wala nga akong access kay Duterte, kay VP Sara, wala kaming access eh. Oh. Kung meron pa akong access sa kanila, Bongbong Marcos, sasabihin ko yan. Oh, ikaw may access ka, bakit hindi mo sinasabi? Garapal ka rin. pamahalaan. Yan po yung Kinukonsinti mo sinasabi rin. natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Ni-record mo. Minessage mo lang. Minessage mo lang. Pero nung nag-vlog kayong dalawa, bakit hindi mo ipinakita sa taong bayan na talagang sinabihan mo, di ba? Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. Sana naman, Katunying ha, panoorin mo ulit ito. Panoorin mo ulit ito. Ay nako. Eto, si idol ninyong si Trillanes, nag-iingay na ngayon. Trillanes, parelevant na naman ha, galing talo sa pagka-mayor, no? Mukhang si Trillanes planong maging vice president ni Hontiveros. So, ito, play. 28, for sure I will be participating doon sa preparations para sa presidential candidate of our choice. No? Di ba? Magpa-participate, tutulong siya. Sino ba namang hindi tutulong na itong si Trillanes, takot rin nito na maging presidente si VP Sara. Takot rin ito eh. Kaya ngayon siya tutulong. Kung po pwede pa nga lang, vice president ito ni Hontiveros eh. Pero ang tanong, tatanggapin ka ba ni Hontiveros? Diba? Yan ang tanong. Tatanggapin ka ba ni Hontiveros? Play. Kasi napaka-importante ito para sa ating... Hindi. Huwag mong sabihin napaka-importante ito sa taong bayan. Napaka-importante lang sa inyo. No? Sa mga dilawan. Sa mga loyalista. Importante yan sa inyo. Sa aming mga totoong taong bayan, importante sa amin, mapresidente si VP Sara. bayan, kaya kailangan makilahok tayo. Simula pa lang para siguradong handang-handa pagdating ng panahon. Ngayon kung sino... Kailangan nyo talagang maghanda. No? 3 taon kayong maghanda. Kasi, kayo eh. Kumbaga, nasa ilalim kayo eh. Si VP Sara, wala na kailangan paghandaan. Kasi kitang-kita na ng taong bayan na si VP Sara po ay the right choice ng Pilipino. Okay, kayo, kailangan nyo talagang paghandaan. No? 3 years kayong maghahanda kasi isinusuka na kayo ng taong bayan. Tama ka. Paghandaan nyo. Paghandaan nyo talaga. Presidential candidate na yon, sa ngayon sinusuri pa. At pero ang personal preference ko ay si Senator Risa Hontiveros. Ay nako. Ewan ko lang, di ba? Ako, ito yung analysis ko dyan eh. Si Trillanes, duda ako rito, nagpaparinig ito kay Hontiveros. Okay, nagpaparinig eh. Gusto rin itong tumakbong vice presidente. Alam niyo ba kung bakit? Akala siguro ni Trillanes na malaki ang chance nila na mananalo sa 2028. Kasi pumasok na si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Okay? Pero maraming nagdududa. Baka nga yun chinit yun, di ba? Na hindi talaga tama yung pagkapanalo ni Bam at ni
Kiko Pangilinan. Pero I don't want to argue that anymore. Kasi malaking ano yan eh. Technicalities niyan sa COMELEC ang sobrang ano dyan. Very technical, very difficult. Nakakatamad actually. Pero ang sa akin lang, kitang-kita mo ngayon, ito si Trillanes, na motivated sila. Dahil nanalo si Bam Aquino, nanalo si Kiko Pangilinan. Ano kaya? Duda ako dito kung hindi siya tatakbong vice president na kakampi kay Hontiveros, baka tatakbo ulit itong senador. Di ba? Sabi ko, Trillanes, baka wala nang gusto makipagkaalyado sa iyo. 'Di ba? Wala nang gusto makipagkaalyado sa iyo kasi bad trip ka eh. Bad trip ka. Unang-una, i-analyze 'yan ng mga dilawan. Na si Trillanes maraming galit. Okay? Maraming galit dito. Maraming nagagalit sa kanya kasi marami kasi siyang mga inaakusa sa mga Duterte na hindi totoo. Siyempre nagagalit yung mga DDS. Okay? Kaya nga natalo ka sa lugar mo kasi yung lugar mo mismo maka-DDS yun, maka-Duterte yun. Hindi siyempre talo ka. Di ba? Ngayon, kung iisipin mong tatakbo kang senador, you are just wasting your time and money. Totoo yan, Trillanes. Mas lalo na kung vice president. Pero if you have the money, tumakbo ka kahit presidente, itakbuhan mo na lahat. Trillanes. Trillanes, hindi kami galit sa iyo. Hindi ko galit sa iyo, Trillanes. Pero I'm just speaking sa aking na-observe patungkol sa iyo. Okay? Siguro naman ako, nagdududa nga ako na wala nang gustong magpatulong sa inyo. Kasi kung sino talaga yung i-endorse mo, baka matatalo niya. Dahil bad record ka na eh. Di ba? Sabi ko sa iyo, huwag mo kasing awayin ang mga Duterte kasi mabad record ka. Magagalit sa yung tao. Anong sabi ko sa inyo? Yung mga politicians na kumakalaban sa mga Duterte, especially yung style na ganito, si Trillanes, ang dami. Si Gordon, nakipaglaban sa mga Duterte. Si Trillanes, si De Lima. Look at where are they now? Natatalo sila. Swerte lang si De Lima kasi party list yun eh. Di ba? Pero wala na yun. Wala na yung future sa politika. Kasi ang taong bayan, alam nila kung gaano po kasincere and gaano magserbisyo ang mga Duterte. Tapos here comes kayo, wala pang napatunayan, kokontrahin nyo ang mga Duterte, talagang lulugmo kayo. Talagang masisira kayo. Okay? Meron pa namang iba dyan na mabibili sa pera, pero hindi na lahat ng tao. Meron na kasing social media. Nababalitaan na namin kaagad sa mga Facebook namin, sa YouTube. Okay? So hindi mo na pwedeng i-brainwash yung tao eh. Yung mga nabi-brainwash na lang, yung paaralan na lang, yung mga estudyante na under ng kanilang mga dilawan at mga loyalistang profesor. Yun na lang yun. Okay? So, Trillanes, ang masasabi ko lang sa iyo, good luck. Good luck. Ito, punta tayo dito sa interview na ito. Kayo nang humusga, is this AI o totoo ba ito? Pero tama rin naman itong sinabi ng mga kabataan. Okay? Play! Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated.
I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili diba? nila. Sabi dito, you want justice. Para ito sa mga loyalista, ha? You want justice, but your justice is selective. Diba? Kasi, ma-AI man yun o hindi, what's important is yung message. Okay? Sila ngayon, gusto nilang ma-impeach si VP Sara dahil kinakalkal nila ang confidential funds. Siyempre, ito mga kabataan na ito, ma-AI man ito o hindi ito AI, ang punto po nila, is, bakit sinisingle out nyo si VP Sara? Kung imbestigahan nyo ang confidential funds ni VP Sara, imbestigahan nyo na lahat, pati si Marcos. Billions of pesos ang confidential funds ni Bongbong Marcos. Yung sa flood control projects, lagi ko itong inuulit-ulit. Flood control projects, PhilHealth, GAA, billions of pesos po ang kino-question ng taong bayan dito. Bakit wala kayong aksyon? Bakit si VP Sara lang na milyon ang inyong problema dyan? Sige, papayag kami. Imbestigahan nyo si VP Sara, i-impeach nyo si VP Sara. Wala kaming problema dyan. Basta, gawin nyo rin yan lahat. I-impeach nyo rin si Bongbong Marcos. Dahil ang daming mga lapses rin sa mga ginagawa. Meron siyang confidential funds. Yung sa GAA niya, GAA. Yung sa PhilHealth, yung sa flood control projects na ipinagmayabang niya, nasaan na yun? So kung irereklamo natin si VP Sara, irereklamo rin natin si Bongbong Marcos. Irereklamo rin natin itong mga kongresista na ayuda ng ayuda. Irereklamo rin natin si Martin Romualdez sa mga ginagawa niyang mga People's Initiative, yung mga ayuda na yan. Imbestigahan rin natin lahat para fair. Yun ang punto ng mga kabataan na ito na nagsasalita na ngayon. Whether AI yun o hindi yun AI, my point here is the thought. Okay? You want justice, but your justice is selective. Okay? Selective kayo eh. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin ng taong bayan ang mga Duterte. Okay? Kasi patas yung laban nila eh. Di ba? Eto, VP Sara, baklat sa kanyang mukha, nandidiri sa mga Castro. Claire Castro at itong si Franz Castro. Ito. At sinabi din ni Yusek na isang taong manggagamit at isang taong tingnan nyo yung mukha ni VP Sara, nandidiri. Nakarinig ng Castro. willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa yung dalawa ni Senator Amy Marcos. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Ay, nako. Ay, I so much love you, VP Sara talaga. Alam mo, sa totoo lang, no? Prangka-prangka talaga yung sinabi ni VP Sara. Alam naman natin itong si Franz Castro, no? Sa simulat sa pool, nung unang taon, no? Unang taon pa lang na pagiging Vice President ni VP Sara, binabanatan na niya kaagad si VP Sara, di ba? Kasi sa Mindanao pa lang, kontra ni VP Sara yung mga mga kasamahan nila diyan sa bundok eh. Kaya gumaganti eh. Ngayon naman si Atty. Claire Castro. Wala nang magandang lumabas sa bibig ni Claire Castro basta Duterte po ang topic. Kasi po she is designed and she is programmed by the administration of Marcos na attack dog lang talaga, di ba? Attack dog eh. Disenyo niya attack dog. Pinoprogram yan si Claire Castro. Kaya
no wonder na si VP Sara ay nandidiri dito sa kanila. Okay? So, yun po ang reaction ni VP Sara dyan. Ayaw nang pumatol ni VP Sara sa mga sinasabi nito mga Castro na ito kasi wala na yan. Paninira lang ang alam niyan. Para rin yung mga si Trillanes ba? Okay, so kayo na po ang humusga ha. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget guys na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na rin kayo dito sa Donmar TV ha para updated kayo lagi. Okay? By the way, meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi ang daming mga videos natin doon na hindi nyo mapapanood dito sa main channel. Okay? Sa mga audience dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!